Mapayapang namamangka ang photographer na si Ana sa isang liblib na ilog at sa hindi niya inaasahan na mayroon itong maririnig na ingay na tila humihingi ng tulong. Agad naman itong pinuntahan ni Ana para tumungo sa ingay na kanyang narinig, subalit nang makarating na ito sa lugar ng ingay na kanyang narinig at sa hindi niya inaasahan na makikita niya ang grupo ng mga kalalakihan na pinapahirapan ang kanilang biktima. Dahil sa pangamba na madamay si Ana kaya umalis na lang ito doon. Ngunit muli siyang bumalik at kinuhaan ng mga larawan ang kahayupan na ginagawa ng mga lalaki. Matapos noon ay mabilis ring umalis si Ana at sumakay sa kanyang sasakyan at nagbabalak na mag-report sa mga pulis. Ngunit napansin nito na may sasakyan sa kanyang likod na tila sumusunod sa kanya. Inakala naman ni Ana na baka ang grupo ng mga lalaki ang sumusunod sa kanya kaya labis itong natakot para sa kanyang sarili. Sa awa ng Diyos ay mali naman ang akala si Ana at nilampasan lang naman ito ng sasakyan na sumusunod sa kanya. Matapos noon nang makarating na rin si Ana sa lugar ng mga pulis agad itong pumasok doon ngunit bumungad sa kanya sa loob na tila ba kahit isang pulis ay walang naroon, kaya pansamantala munang pumasok sa CR si Ana upang mag-alis ng kanyang labis na kaba. Nang nagbalak na sanang umalis si Ana ay mayroon na rin isang pulis ang tumawag sa kanya. Mabilis namang sinabi ni Ana sa pulis na mayroon nga raw siyang nakitang krimen at kinuhaan pa ng larawan. Subalit itong pulis ay tila tinitignan lang si Ana at kung ano-ano lang ang mga sinasabi sa kanya, maging ang isang lalaki na naroon na mukhang hindi gagawa ng mabuti ay pinakita rin ng pulis sa kanya. Dahil doon umalis na lang si Ana at bumalik sa kanyang sasakyan, subalit makikita niyang muli ang lalaking nasa loob kanina at iba na ang mga tinginan nito kay Ana. At nang biglang naramdaman ni Ana na ang kanyang sasakyan ay biglang mayroon naman ng humihila sa likod, nagawa naman ni Ana ang sumigaw na lang at nagbabaka sakali na may tutulong sa kanya. Sa patuloy na paghila naman ng misteryosong sasakyan kay Ana ay wala na ring nagawa si Ana kundi alamin kung saan siya dadalhin. Dinala naman si Ana sa isang malawak na farm na kung saan nag-aabang na rin sa kanya ang buong grupo ng mga lalaki. Pinasok siya ng driver sa loob ng warehouse at humarap kay Ana ang lalaki na pinaka-boss naman ng gang. Alam na rin kasi ng mga lalaki na nasaksihan ni Ana ang krimen na kanilang ginawa. Paliwanag naman ni Ana sa boss na lalaki na isa lang daw siyang nature photographer at kahit tignan pa raw nito ang kanyang kamera, sambit naman ng boss na hindi raw kamera ang habol nila kay Ana kundi siya na nga raw mismo. Inutusan si Ana na dahan-dahan raw itong lumabas ng kanyang sasakyan at itong mga lalaki naman ay sabik sa kanyang paglabas. Ang hindi nila alam na mayroon palang baril si Ana at agad silang inunahan nito, ngunit sa kasamaang palad ay mabilis rin nilang nakuha si Ana. Bagaman lumaban muli si Ana ngunit masyadong malakas ang lalaki kaya hindi rin siya umobra dito. Kaya sa mga pagkakataong wala na ring lakas si Ana ay dito na siya tinali ng mga lalaki at walang awang pinagsamantalahan ang katawan niyang walang kalaban-laban. Matapos noon nang muling nagkamalay si Ana ay nakatali naman na ito ng patiwarik. Nang mapansin ni Ana na wala ang mga lalaki kaya gumawa agad ito ng paraan para tumakas. Pinilit niyang iwas-iwas ang sarili upang abutin ang ilaw na naroon. Sa oras na makuha ni Ana ang ilaw binasag niya ito para gagamiting pamutol sa kamay niyang nakatali. Kaya sa tiyaga na ginawang iyon ni Ana ay tuluyan na rin itong nakawala at hindi na nagsayang pa ng oras at mabilis itong tumakbo upang umalis sa lugar na iyon. Mabilis rin namang dumating ang mga lalaki at nalaman nila na nakatakas na nga ang kanilang bihag. Kaya naghanda na ang mga ito upang makipaglaro ng hide and seek kay Ana sa gitna ng kabundukan. Napadpad naman si Ana sa isang abandonadong bahay at may nakita itong sapatos kaya agad niya itong sinuot. Matapos noon umakyat siya ng puno upang magmasid naman sa paligid. Subalit sa pagsapit ng takip silim ay dito na rin sisimulan ni Ana ang isa-isahin na ubusin ang mga umabuso sa kanya. Kaya nang makita nito ang kalbo na lalaki na mukhang tinamaan na rin ng alak at kumuha si Ana ng box na lagayan ng bala ng baril at hinagis niya ito sa apoy. Nang sumabog naman na ang mga bala ito naman ay tumama sa lalaki na dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos noon nilapitan ni Ana ang lalaki upang tuluyan na rin itong tapusin. Kinabukasan nang sinumulan muling tumakbo ni Ana sa gitna ng kabundukan at sa hindi nito makikita na mayroong tali ng wire ang sasabit sa kanya. Naisip tuloy na gawin ni Ana sa tali ng wire ay gawin itong patibong doon para sa daraanan ng mga lalaking may motor, at nang matapos naman ng mailagay ni Ana ang tali ng wire sa daanan inabangan naman nito kung parating naman na ang lalaking nakamotor. Kaya nang marinig ni Ana na malapit na ang lalaking nakamotor mabilis itong tumakbo doon at nagpakita sa lalaki nang sa ganon ay sumunod ito sa kanya.
Gaya ng inaasahan, sumangkal ang leeg ng lalaki na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang ulo. Matapos noon, kinuha ni Ana ang baril ng lalaki at planong patayin ang isa pang lalaki na nakamotor din, kaya agad na umalis ito upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Napadpad ito sa isang ilog habang dala ang helmet ng lalaki kanina. Kasabay noon, makikita rin doon na kasalukuyang naroon rin pala ang kasamahan ng isang lalaki, kaya gumawa ng ingay si Ana upang puntahan ito ng lalaki. Nakita ng lalaki ang helmet ng kanyang kasamahan na naroon pa ang tali at sa paghila niyang iyon ay biglang lalabas si Ana mula sa ilalim ng tubig at agad siyang binaril. Sumunod noon, nilapitan ni Ana ang lalaki at walang alinlangan niya itong pinakain ng bala ng baril. Matapos noon, habang nag-aayos naman ng sarili si Ana at maririnig nito na biglang magsasalita sa radyo ng lalaki ang kanilang boss at inaalam nito ang sitwasyon. Dahil sa hindi na sumasagot ang lalaki, kaya napagtanto rin agad ng boss na pinatay na rin ito ni Ana. Dahil sa muling narinig ni Ana ang boses ng boss ng mga lalaki, kaya naman mas naging buo ang loob ni Ana para ubusin silang lahat. Nakita ni Ana ang isang sirang bahay at kinuha ang mga drum doon upang kanyang gagawin namang sasakyan sa ilog. Kaya ng tuluyan na itong nakatawid sa kabilang lugar ng bundok, may makikita si Ana na isang malaking bahay. Agad niya naman itong pinuntahan at tumungo sa loob dahil akala niya na walang tao. Ngunit nakita niya na may isang matandang lalaki pala doon, kaya sambit ni Ana sa matanda na kung pwede raw bang makitawag sa phone nito. Sambit naman ng matanda na hindi na raw siya gumagamit ng phone matagal na. Kaya sinabihan niya na lang si Ana na magpahinga na lang daw muna ito doon. Sa kalagitnaan naman ng usapan ng dalawa, naisip ni Ana na tignan ang mga lumang larawan doon ng matanda at sa hindi niya inaasahan na makikita niya doon sa larawan na tila naroon ang mukha ng isa sa mga lalaking umabuso sa kanya. Kaya napagtanto ni Ana na delikado rin ang buhay niya sa matandang lalaki. Nang makita naman ni Ana ang injection na ginagamit ng matanda sa maintenance nito, agad naisip ni Ana na lagyan ito ng droga na nakuha niya naman sa lalaki. Kaya ang walang kaalam-alam na matanda ay uunahan na nga siya ni Ana. At nang biglang tumunog naman ang timer ng pag-inject sa oras ng gamot ng matanda, kaya sa oras nang nag-inject na ang matanda ng kanyang gamot at agad na naramdaman nito na mayroon ngang ginawa si Ana. Kaya naman bago umalis si Ana sa bahay ng matanda ay kumuha muna ito ng mga pagkain na kakailanganin naman niya. Matapos noon, nang makita niya rin ang abandonadong sasakyan ay agad niya itong sinubukang gamitin. Ngunit hindi niya rin naman ito mapagana dahil sira na. Pumunta na lang tuloy si Ana sa garahe ng matanda at sa kabutihang palad ay mayroon ding sasakyan doon at kinuha niya rin ang shotgun na kanya na ring gagamitin. Subalit sa haba naman ng biyahe ni Ana at sa kasamaang palad ay mawawalan naman na ng gas ang gamit niyang sasakyan. Wala na lang tuloy nagawa si Ana kundi maglakad na lang muli. Kaya ang paglalakad ni Ana sa malawak na bundok at sa wakas ay narating na rin nito ang main road. Nang makita ni Ana ang isang department store, mabilis itong nagtungo doon at naghahanap ng mahihingian ng tulong. Ngunit wala rin naman siyang nakitang tao doon. Nang bigla namang nagpunta rin doon ang pulis na una nitong hiningian ng tulong, kaya agad niyang tinutukan ito ng baril. Subalit mabilis na namang namanipula si Ana ng pulis at inaakala nito na isang mabuting pulis ang kanyang pagkakatiwalaan. Kaya sumama siya dito sakay ng sasakyan ng pulis at inaakalang nasa ligtas na siyang sitwasyon. Subalit naisip ni Ana na muling tignan ang kanyang mga nakuhang larawan sa kamera nito at makikita niya doon na isa rin pala sa mga kriminal ang pulis na kanyang pinagkatiwalaan. Kaya naman ang ating bida ay muling ibabalik ng pulis sa lalaking pinakademonyo sa lahat. Matapos noon ay itinali si Ana sa loob ng warehouse at patungo sa kanya ang boss na lalaki na may dala pang baka at tila may nais gawin. Matapos noon, sa hindi inaasahan ni Ana na biglang babarilin ng lalaki ang nananahimik na baka, sabay tinanggalan niya rin ito ng dugo at hiniwa sa gitna na para bang may balak siyang ilalagay dito. Sa sitwasyon namang iyon ni Ana ay napagtanto nito na malabo na siyang makatakas sa lalaki, kaya ginawa nitong subukin ang lalaki at tila gusto niya itong asarin sa pamamagitan ng pagsasabi niya na kung paano niya nga pinatay ang mga kasamahan nito. Sinubukan pa ni Ana ang lalaki na lumaban daw ito ng patas at pakawalan nga siya nito. Kaya nang papakawalan na rin si Ana ng lalaki ay bigla niya itong sinugod agad para makipaglaban, at sa gitna ng labanan ng dalawa ay biglang nakuha naman ni Ana ang baril ng lalaki. Ngunit hindi pa naman binaril ni Ana ang lalaki kahit may pagkakataon na ito at ang dami pang sinasabi. Sabay nagbabalak na rin sanang tumakas si Ana at nang biglang pinakita sa kanya ng lalaki ang BF niya namang matagal niya nang hinahanap. Kaya agad na nilapitan ito ni Ana, ngunit muli siyang nakuha ng lalaki.
Matapos noon ay may isang eksena naman ang ipapakita na naroon ang detective na siyang nakikinig sa buong storya ni Ana habang ito ay puno ng bandage sa katawan. Ang lahat naman ng mga nangyari pala ay inisa-isa ni Ana na sabihin sa detective na siya namang may hawak sa kaso nito. Kaya sa mga nalamang iyon ng detective sa pinagdaanan ng iyon ni Ana ay halos hindi niya ito kinaya pakinggan. Napag-alaman pa ng doktor doon na ang sunog sa buong katawan na nakuha ni Ana ay hindi dahil sa apoy, at ito nga ay sa dahilang pinasok si Ana ng lalaki sa loob ng katawan ng baka at iniwan siya doon ng para bang hindi tao ang gumawa.